B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 5 Rebulto sa Bahay na Bato. Kabanata 3 sa Santa Cruz, Laguna. Wala pang ikasyam ng umaga nang dumating ang tropa ng mga Rodrigo sa Santa Cruz Provincial Hospital. Sinalubong sila ni Don Manuel. Pagkatapos magmano ni Mang Mike at Aling Linda sa tiyuhin, ay ipinakilala nito sina Kiko at Boging. Nagmano rin ang 4 na bata. Pagkatapos, iniabot ni Gino ang dala nilang pasalubong para kay Doña Concha. Sari-saring prutas. Kaya lang, hindi pa nila makausap si Doña Concha. Tulog pa ang matanda. Epekto ng mga gamot na iniinom nito. "Kamusta na po si Tia?" ani ni Mang Mike. "Mabuti-buti na, pero under observation pa rin. Pasumpong-sumpong ang pagkirot ng kanyang dibdib at pag-atake ng tachycardia. Ibig sabihin daw, mabilis na pagtibok ng puso. Pero mamaya pa magigising na yan, mga pasado 10:00. Kaya maghihintay pa kayo," sabi ni Don Manuel. "Okay lang ho, Tiyo. Ano ho ba ang nangyari?" tanong uli ni Mang Mike. "Ayun, sumobra siguro ang tuwa sa pagkakabili namin sa bahay. Inatake tuloy," naiiling na sagot ng lalaki. "May bagong bahay kayo, Lolo?" sabi ni Jo. "Bagong bili pero hindi bago ang bahay. Iha, antigo na nga, parang kami ng lola mo." Nakangiting sagot ng matanda. "Nadaanan nyo yun, yung bahay na bato sa may tulay." "Luma na yun Tiyo," una ni Aling Linda. "Pre-war pa nga, at ayon sa mga taga rito, ginawang kulungan iyon ng mga Pilipinong gerilyang nahuli ng mga Hapones noong huling digmaan," sagot ng matandang lalaki. Hindi ba kayo natatakot na tumira ron, Lolo? Baka may pinatay pang sundalo roon," nangingilabot na sabi ni Jo. Alam nyo naman ako, kung ano ang hilingin sa akin ng lola mo, hindi ko kayang tanggihan," napabuntong hiningang sabi nito. "Ang sweet-sweet naman," tili ni Jo na ngayoy kinikilig sa tuwa. Nagsikuhan ang 3 binatilyo sa kinikilos ni Jo. Mga babae nga naman Kanina lang nangingilabot sa takot. Tapos ngayon kinikilig na sa tuwa. Ngumiti lang si Don Manuel, pero may kalungkutan sa mga mata nito. Muling nag-usap sina Mang Mike, Aling Linda at Don Manuel habang dumungaw sa bintana ang 4 na kabataan upang matanaw ang labas ng ospital. Napansin ng matanda ang ginagawa ng mga ito. "Oh, mga bata, baka mainip kayo sa paghihintay. Mamasyal muna kayo sa plaza. Mamaya pa naman magigising ang lola nyo," bungkahin nito nang makitang hindi mapakali ang 4. Nilingon ng mga ito si Mang Mike na mabilis naman tumango sa pagsang-ayon. Parang mga magaslaw na kitikiting pinakawalan ang 4 na kabataan sa pagmamadaling makalabas sa pagamutan. Paikot-ikot, palakad-lakad. Nililibot nila ang buong bakuran ng Kapitolyo ng Santa Cruz. "Ang laki pala ng looban ng Kapitolyo, no?" ani ni Boging. Pero ang mga matay umiikot sa mga punong kahoy na pulu-pulutong na nakatanim sa paligid niyon. Gaya ng mga puno ng lansones, rambutan, pili at kaimito. Umaasam si Taba na sana'y malaglagan siya kahit isa man lang sa mga bunga ng mga ito.
E di magpipiesta na naman ang mga alaga niya sa tiyan. Hindi ba itong Santa Cruz ang capital ng Laguna? Tanong ni Kiko. Tumango si Gino sa tanong na iyon ng kaibigan. Pero si Joe ay walang kibo. Nauunang naglalakad ito. Ang mga kamay ay nakapasok sa magkabilang bulsa ng kanyang walking shorts. At ang isang paa niya'y nilalaro-laro ang batong di kalakihan. Sinisipa-sipa niya iyon. Tingnan mo itong si Taray. Akala mo'y kung ano iniisip. Baliko ang mga kilay na nakayuko ang ulo. Nagulat ang tatlong lalaki nang bigla itong lumingon at nagsalita ng malakas. Alam ko na ang pwede nating gawin. Nagliwanag ang mukhang sabi nito. Oh, ano na naman ang alam mo? Tila nanggiinis ang tono na tanong ng tatlong binatilyo. Ba't hindi natin puntahan yung bahay ni na Lolo? Inspeksyonin natin. Umaasam na sana'y sumang-ayon sa kanya ang tatlo. Dininig naman ang panalangin ni Taray. Nagkindatan sina Gino, Kiko at Boging. Iisa lang ang ibig sabihin noon. Oo nga no, e di pumunta sa lumang bahay. Iyon ang nasabi nila. Mabilis ang mga paa nilang lumabas ng tarangkahan ng Kapitolyo. At sa pagtatanong sa mga taong nadaraanan, nalaman nila ang daan papunta sa lumang bahay na bato. Tinawid nila ang plaza na tila isang maliit na Rizal Park at sa gulat nila may nakasabit ng mga makukulay na banderitas sa mga poste at mayroon ding mga tsubibo. May perya. Biglang humiwalay si Boging sa grupo. Nagtanong ito sa mga naroon. Nang bumalik, malapad na malapad ang ngiti nito. Nalaman kasi ni Taba na 3 araw na lang pala ay kapistahan na ng Santa Cruz. May kainan at libre pa. Hoy, lalaking ipinaglihi sa balon ang tiyan. Sumbat ni Joe sa nakangising kasama. Nabasa na nito ang naglalarong ideya sa utak ni Taba. Uuwi na tayo mamaya. Hindi na natin naabutin ang pista. Huwag ka nang mag-ilusyon na makakain ng marami, sabi ni Joe. Biglang nawala ang ngiti ni Boging sa narinig. Napalitan ng malaking dismaya at hindi na nagsalita. Maya-maya ay naging seryoso ang mukha nito. Tila nag-iisip ng paraan para tumagal ang paglagi nila rito. Para umabot sa pista. At sa pagkain syempre pa. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Tinawid nila ang malaking simbahan ng Kapitolyo. Hingal na hingal ang 4 na kabataan nang ang mga paa nila'y makatuntong sa paanan ng tulay. Na ang ilalim ay ang ilog Santa Cruz. Pagsapit sa ibaba ng tulay, natanaw nila ang lumang bahay. Napamulagat silang lahat. Pigil ang hininga sa bahay na nakita. Wow! Mega! Nakakalula pala sa laki ang bahay ng lolo nyo. Hindi makapaniwala si Kiko. Pero ang weird ng dating. Dagdag ni Gino. Parang palasyong puno ng rehas na bakal. Saka yung paikot na hagdan, parang sa Beauty and the Beast. Parang bahay ni Dracula kamo, sabi ni Joe na napakagat labi. Wala namang Dracula sa Pilipinas eh. Sabihin mo, mga maligno at aswang. Pansin ni Boging habang pinupunasan ang alikabok sa kanyang salamin upang makitang mabuti ang anggulo ng bahay. Ang problema, hindi sila makapasok sa loob ng bahay, maging sa bakuran dahil sarado ang tarangkahan. Mababa lang naman ang bakod eh. Akyatin na lang natin. Pilyong sangguni ni Kiko. Mababa nga lang ang bakod. Hanggang dibdib lang ang taas.
Kaso, bakod na bakal at matutulis ang dulo niyon. Delikado. Teka, hindi tayo pwedeng umakyat dyan. Trespassing yan ah, salungat ni Boging. Hindi mo lang kayang makapanik sa bakod, may trespassing ka pang sinasabi. Pagtataray ni Joe. Pero for your information, hindi tayo maaaring kasuhan ng trespassing dahil pag-aari iyan ni na lolo at lola. Diba kuya? Hindi agad sumagot si Gino. Isa-isang tinitigan muna nito ang mga kasama. Nagpapadramatic effect din syempre ito. Tama kayong lahat. Sa wakas ay sabi nito. Napakunot noo ang tatlo sa narinig. Ano raw? Takang tanong ni Boging. Tama si Joe, hindi tayo nanloloob dahil sina lola ang may-ari niyan at hindi rin tayo maaaring umakyat dyan sa bakod, sagot ni Gino. Ngunit bago makahirit at magreklamo ang iba ay nagpatuloy ang binatilyong itinuturing na siyang pinuno ng grupo. Doon tayo sa bandang tagiliran umakyat para walang makita sa atin. Baka sitahin tayo ng mga tao dahil hindi naman nila alam na apo tayo ng may-ari. Ang arte mo naman kuya, sabat ni Joe. Kunwari ka pang pa-mature effect. Yun pala, gusto mo ring umakyat sa bakod. Syempre ano ko, Killjoy? Nakangiting sagot ni Gino na naglalakad ng papunta sa tagiliran. Pero pilit na tumututol si Boging. Teka, baka matusok tayo dyan eh. Ayun na ang totoo. Takot kang matusok ang mga bilbil mo. Sinundot-sundot pa ni Joe ng daliri ang taba ni Boging at bumunghalit ng tawa. Napakamot na lang ng batok si Taba. Ano pa ba ang magagawa niya? 3 laban sa 1. Si Gino ang naunang umakyat sa bakod. Mabilis itong sumampa. Pero pagdating sa itaas, bumagal ito. Nagdahan-dahang lumipat ang mga paa papasok sa loob at sinabayan ng lundag. Okay, next! Sigaw ni Gino na tuwang-tuwa. Si Kiko ang sumunod. Ginaya ang ginawa ni Gino at si Joe ang pangatlo. Tinulungan pa ito ni na Gino at Kiko para makalundag papunta sa loob ng bakuran. Itong problema, si Boging. Hirap na hirap sa pagsampa. Gumalaw-galaw pa ang bakal na bakod nang tumuntong ito. Ilang kilo ba naman ang bigat niya? Pinagpawisan tuloy ito ng malamig. Sa wakas, nakatalon din si Taba papunta sa loob. Kaso, naunang tumilapon ang kanyang puwitan. Malakas ang kalabog niyon sa lupa. Namilipit si Boging sa sakit. Hawak-hawak ang puwit ng tumayo. Walang tigil naman ang pagtawa ng 3. Ngunit sandali lang ang sakit na iyon. Dahil natawag ang pansin ni Boging sa mga punong naroon sa looban. Ang daming rambutan. Huwag mong sabihing, gutom ka na naman, Bogs. Sabi ni Kiko. Sinabi mo pa, mukha ngang lumuwag ang tiyan ko nang bumagsak ako sa lupa. Animoy, matluging hiniyuko ni Boging ang ulo. Tila nagpapaawa, may inis. Sino pa ba? Ang takaw talaga ng matabang ito, sabi ni Joe. Hayaan niyo si Boging kung gusto ng rambutan. Sige Bogs, kumuha ka na. Simpatya ni Gino. Parang nagdadahilan lang kanina na agad kumilos si Taba. Nakasampa na ang kanang paa nito sa puno. Nang gulatin at sitahin sila ng isang malakas na sigaw na nagmula sa kanilang likuran. Biglang napalingon ang 4 na bata. Natigilan.